Nako, ito naman si Trillanes, masyadong kabado. Ito ang sigurado dito pagka naging presidente si VP Sara. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte pinagkibit-balikat niya lamang ang mga kabalbalan mo, pag naging presidente si VP Sara, anak ng toka, may kaalalagyan ka sigurado. Interviewon itong si Trililing ang ating pag-uusapan dito sa video na to at ang pinakaunang episode ng talakayan ng taong bayan. Pero unahin na hubukan natin itong naging interview nitong si Trililing kasi tinanong ho siya kung sino-sino ba yung mga susuportahan niyang kandidato sa 2028. At para dito kay John Vic Remulla, John Vic, merong hamon sa merong hamon sa iyo itong si Trililing, ha? Merong kondisyones. Merong kondisyones sa iyo si Trililing bago kanya masuportahan sa 2028 presidential election kung sakaling tumakbo ka man. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Game! So if you have either Lenny, Bam, or Riza running for president, who could potentially be the vice president of the government, of the Marcos administration? I can think of at least two names. You have Senator Erwin Tulfo or General Nick Torre. So this would be a good complement to... Nick Torre na. Erwin Tulfo, si Eric Silvester at saka itong si Nick Torre. Paano magiging vice president itong si Nick Torre? Anak ng tokwa, madami-daming investigasyon na kakaharapin niya next administration. O baka nga magtabi pa kayo sa kulungan nito eh. Diba? Ang daming kabalbalan mula sa kay OJC, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, napakaraming kabalbalang ginawa ni Nick Torre paano siya magiging presidente. Anak ng tokwa, subukan niya muna mag-congressman o barangay captain o senador muna. Anak ng tokwa. Wala. Kasi ito noon kasi nagkaroon ng mayor na Mayor Duterte na naging presidente, lahat sila nagdundagan. Kahit na walang background sa politika, kaya pala kahit pala ganito kahit pala siya kang local chief executive, ganito, ganyan. Diretsong presidente, kaya pala kahit di ka na mag-senador, kahit di ka na mag-congressman Pero si Dati Digong nag-congressman niya. Kaya pala ang hindi ho nila naiisip, yung Duterte, meron nga kasi silang exhibit Diba? Meron na silang napatunayan. Ito si Nick Torre, nung napatunayan niya, pagkaladkad doon sa doon sa mga inosenteng miyembro ng KOJC, panggigipit sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige nga, tanungin ko kayo dito mga kababayan, ano ang unang pumapasok sa mga utak nyo pagka nakikita nyo ang pagmumukha na to? Sige nga, tanungin ko kayo. Ako, ang pinakaunang pumapasok sa utak ko yung sinabi niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Kaya ako pagka aarestuhin na yung walang yung Nicolas Torre na yan, pagka lumabas na yung warrant of arrest niya, maraming yan yung posibleng kaharaping kaso. Diba? Yung pang-aabuso niya sa kapangyarihan niya. Matangin mo, pagka hindi umano yan parang masasabi mo yun. Ilang taon nun si Tatay Digong? 79 years old? Ay, 80 years old? Mag-80 years old? Sasabihin mo yun, lolo mo na yan Walang nga talaga itong si Nick Torre na to. Pag talaga, kahit hindi na ako aktibo dun sa mga panahon na yung talagang walang nga ka Nick Torre To any of the three. Okay, if it's not Senator Riza and it's Lenny or Bam running for president, Senator Trillanes, will you support them? Yes. So I've been very clear about this thing. Yan, We need to prevent a Duterte resurgence or Sara Duterte presidency, to be very specific, because they will destroy democracy. Parang hindi naman totoo yan. Anak ng tokwa, sa Davao napaka-demokrasya naman dun Ano sila doon? Nag-mayor sila ng napakatagal. Mahal na mahal sila na sambayan ng Pilipino, ng mga mamamayan sa Davao. Malaya naman silang pumili ng leader nila. Ano demokrasya pinagsasabi nitong unggoy na to? Sabihin mo,
Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kanya kinana, ibahin mo si Sara Duterte, anak ng toka. Shoot ka sa banga pagka nagkataon pag naging presidente si Vic. Ay nako, Luistro, Trililing, Nick Torre, mga Remulla Brothers, Marcos Jr. The father did that already, and we should not risk it. We should not even entertain the thought of Kabado 20 itong si Trililing. Isipin man lamang na magiging presidente si Sara. Wag, ganon. Ano to? Kalmahan mo lang, Brad. Kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong kabado. Masyado ka na paghahalata eh. Dahil alam mo, marami kang kabalbalang ginawa. Marami kang katraidorang ginawa. Pilipino, naman to ko ini-entertain yung banyagang korte na wala naman jurisdiction sa Pilipinas para para matulungan ng administrasyon na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at makapaghigante noong 2015 dahil nag-apply siya ng vice president sa kanya at hindi siya tinanggap. Yak! Brad, mag-move on ka na. Di ka magiging masaya sa buhay mo dyan. Move on. Sara being president again. Well, your choice for vice president is either Senator Tulfo or General Torre. General Torre. But of course, you have other names being floated around, like Secretary John Vic Remulla, who has said that he may be interested, high profile as well, and also Secretary Vince Dizon. Would they also be probable vice presidential candidates? Yeah, for sure. Pero ito yan, sa case ni Secretary John Vic Remulla, kung mahuli niya si Bato, Bantag, Atong Ang, Leonardo, I think meron na siyang mapapakita. Pero kung wala, kung puro press con lang, he shouldn't even try. John Wick, puro press. Kinakana ka nitong aso. John Vic, puro press con ka lang daw. And talking about qualifications for president, I spoke with President Bongbong Marcos a couple of weeks ago, and he told me that the next president must understand economics, healthcare. Yeah. How important is this, rather than having a lawyer in the vice president who is running in 2028? I think ganito kasi, no? Siyempre, si President Marcos would see things in a different light. But as an outsider, ang masasabi ko, the 2028 or the next president would not be a peacetime president. Hindi ito parang business as usual, okay lang. There will be several strong forces at play. Let me just start with China in relation to their plans toward Taiwan. Mabigat 'yon. 'Di ba? Tapos Brad, alam mo ano lang ang mabigat dito, mabigat lang dito, bro, yung eye bags mo. Kasi ang dating parang di ka na nakakatulog eh. 'Di ba? Sa mga nangyayari ngayon, di ka na nakakatulog. Nag-gain ng napakatinding momentum itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Matindi ho yung gain na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, itong mama na to, ang matindi lang dito, yung hindi mo pagtulog. Yung eye bags mo lang ang matindi dito. Yun lang ang mabigat dito, Brad. would still have different forces. Assuming, let's say, the middle forces would win the presidency. Do you expect the Dutertes to just fade away? Hindi, mga bata pa yan. They're just in their 40s. They will go on a rebound. Tapos, sobrang pera niyan. May drug money yan, may gambling money, lahat-lahat yan. They will constantly try to undermine the government. May gambling. May drug money. Meron pa ba naniniwala sa sinasabi nitong unggoy na to? Aso na to? Ano to? Duterte may gambling money, may drug money. Si Raulo ka ba? Hindi, nagtatanong lang. Curious lang ako. Si Raulo ka ba? Sa tingin nyo ba,
Sa katagal-tagal sa politika ni Tatay Digong, baka dumidede pa tong si Trilay nang nasa politika na si Tatay Digong. Nasa Davao na siya, inaayos niya na Davao. Sa tingin niyo ba sa kahaba-haba ng panahon, kung merong ginagawang kalokohan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, una na dyan, korupsyon, yung drug money, yung sugal. Sa tingin niyo ba, hindi lilitaw yan? Anak ng tao kasi, ayaw niya nga pasugalin ng mga Pilipino. Diba? Noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, napakaraming nagtutulak sa kanya na online gambling. Ano sabi niya? Hindi, pogo tayo. Mga hub lang tayo dito para meron tayong extra kita sa sa panahon ng pandemya. Ang hirap po nun pandemya ho yun. Napakabigat na desisyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaroon ng extra income ang pamahalaan. Wala akong umaandar noon, walang gumagana ng mga panahon na yun. Diba? Walang nagtatrabaho, wala lahat. Lockdown tayo noon. Anong ginawa niya? Pinasugal niya ba sa bayan ng Pilipino? Hindi. Ano sabi niya? Ano tayo? Pogo tayo. Tayo dito sila operate pero walang Pilipinong magsusugal. Sa administrasyon na to, anong ginawa? Ito naniniwala ako, itong administrasyon na to, merong gambling money ang involved dito. Bakit? Kasi dito yung mga advertisement ng sugal ngayon, hanggang sa ngayon mga panahon na to, ibinan na yung online gambling pero namamayagpag pa rin mo. Nakikita niyo yung mga influencer, hindi sila nagpapasugal, hindi sila naghihikaya, hindi sila nagpo-promote, pero nagsusugal sila. Nandun sila sa gray area. Basta kami naglalaro lang. Kung ano linalaro namin, nasa comment section niya. Ganun ang datingan. Pero nagpo-promote pa rin kayo. Kasi yung content nyo, sugal. Yun. Ninuloko tayo ng mga influencer na to. Kala nila yung online gambling, tuloy-tuloy pa rin mga kababayan. Dito sa administrasyon na to, drug money, baka. Posible. Malaki ang chance. Bangagang presidente. Kasi gusto nila makabalik. So, hindi yan pwedeng presidente na ngiti-ngiti lang na ganon. Kailangan dito talagang may reform agenda. Yeah. You personally, Senator Trillanes, you ran for mayor in Caloocan in the last elections. Unfortunately, you didn't quite make it. Yeah. Do you still have ambitions to run for local office or even higher office again as a senator, or maybe even ambitions to become vice president of this country? I'm taking myself out of the political picture. Kasi wala ka na, Brad. Wala na. Wala kang credibility, basura ang pangalan mo, walang naniniwala sa'yo. Lahat ng mantakin mo, mayor na lang mayor na lang. Dapat doon kalahati doon sa Caloocan, kamag-anak mo kung sakali tatakbo ka ng mayor. Kakilala ka, kaibigan mo. Naglalakad ka, wala mang kakamay sa'yo. Yun ang representasyon ng sambayan ng Pilipino kung paano tanggapin yung mga kabalbalan mo. Talagang tanggalin mo na yung self mo sa picture. Wala Brad. Kahit anong gawin mo, sabihin ko sa'yo, hanggang pagtahol ka na lang. Ngayon kung pagka merong bangag administration na nakaupo ulit, gagamitin nila yung mga kabalbalan mo. Gagamitin nila yung pagtahol mo. Give and take naman yan Di ba? O tatahol ka, babanatan mo sila. Anong kapalit sa'yo? O balita ako, kasama ka daw doon sa listahan ng mga Marines. Totoo ba yung Trililig? Give and take, di ba? Yung ginigib sa'yo, yung tiwala ni Marcos Jr. Masyadong praning, Brad. Ganyan. Masisiraan ka ng ulo niyan. Sure. But you can still change your mind. Well, circumstances yan no? Circumstances may change, but given where I am now, I'm taking myself out. Alam ko what's at stake in 2028 na we need, kumbaga all hands on deck ito. We need to, committed to support. All hands on deck tayo. Anong una natin gagawin? Trabahuhin yung mga siraulo sa Pilipinas ng mga politiko. Trabahuhin yung mga mawalang yake, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, wala akong pakialam dyan. Anak ng tawa, bahala kayo dyan. Unahin pa yung kaysa sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yan ang dahilan. Yang mga Duterte, yung pangliligwak nila sa mga Duterte, yan ang dahilan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na to. Inuna nila ang pamumulitika. Kaya kung ang gagawin ni BP Sara trabahuin na, burahin na itong mga walang yang ito,
sa balat ng politika para wala nang makabalik na mga siraulo sa pamahalaan. Napakalaking bentahe ho nun sa sambayan ng Pilipino. Yan ang tandahan nyo. Hindi ho ganti ito para sa mga Duterte, ganti ho ito para sa sambayan ng Pilipino na doon sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban na sambayanan. Kailangan hong makulong ng mga yan. Di ba, Trililing? What the presidential candidate that's qualified at yung karapat-dapat na mamuno sa ating bansa sa 2028. So, yun ang focus ko. Your message to the middle forces and to this administration for 2028. So, ayon the ball lang tayo. Let's focus on the enemy of the state, the enemy of democracy. Pagka nawala yun, then let's start rebuilding our country. Kung Babaliw na ba to? Brad, yan ang problema. Pagka kalaban nyo, tinatag nyo sila as kalaban ng demokrasya. Yung pagsisalita mo na yan, hindi na demokrasya yan . Paano kung taong bayan, yung sinasabi mong, yung tinatag mo bilang kalaban ng demokrasya, yung gusto nilang piliin, yun ang demokrasya. Di ba? Ngayon, kung tinatanggal mo yung karapatan ng sambayan ng Pilipino na mamili kung sino ang gusto nila maging leader, sino ka? Sino ka para sabihin mo sa sambayan ng Pilipino? Tatanggalin natin yung mga kalaban ng demokrasya. Siraulo ka ba? Trililing, nasa tamang katinuan. Kakaumpisa pa lang natin, Trililing. Walang niya ka. Gusto ko, chill tayo ngayong Sunday. Yan sinasabi mo na yan ang kalaban ng demokrasya. Demokrasya pagpili. Demokrasya kalayaan ng mamamayang Pilipino. Kung kayo ang magdidesisyon kung tatanggalin yung mga kalaban sa demokrasya, diktatorya yan. Kasi yan ang ginawa ni Marcos Sr. Tinanggal nila yung mga kalaban nila sa politika. Paraning. Ayoko na. Parang tinatakasan na ng bait ito si Trililing. Ayaw na natin dyan. Dapat ganyan na lang, Brad. Pumikit ka na. Tayo ka, Propalo Tigiya.